Eh, 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 uy! Kayo pala yan! Alam niyo, nakakatawa kayo. Magbenta kaya kayo? What is up guys, it's Christian and welcome back to my channel. I have always been a fan of funny TikTok videos. Alam mo yung tipong kakascroll ko sa TikTok feed ko, napapansin ko na padami ng padami ang mga brands na gumagamit ng pagpapatawa para mag-advertise ng mga produkto nila. Well, according to research says that incorporating humor in advertising has the ability to engage viewers, reduce ad avoidance, go viral, appeal across cultures, create emotional connections, and require low cognitive effort. Yung tipong hindi mo na siya iisipin kasi hindi ka naman din niya iniisip. Huy! Lola Nenas is a Filipino brand known for their traditional Filipino snacks and delicacies. They recently went viral dahil sa kanilang mga kwelang advertisements sa TikTok. The brand started to use social media advertisements during the pandemic. Sabi nga ni Maring Steffi Santana, co-founder and COO of Lola Nenas, nakita niyang online lahat ng tao nung pandemic kaya nag-isip siya ng isang paraan upang maipakilalang muli sa madla ang brand ng Lola Nenas. Sabi pa niya na habang na-entertain ng mga tao, hindi nila namamalayan na pakaukit na pala sa isip nila ang brand ng Lola Nenas. The brand currently has 5.3 million likes and 166,000 followers on TikTok. The most viral video that they had also currently has more than 11 million views. Now this leads us to the question, ano ba dapat ang gawin para maging effective ang paggamit ng pagpapatawa sa social media, particularly on TikTok? Number 1, use TikTok features in the most positive way. Mga features na kagaya ng use the sound or duet para makagawa ng mas engaging at shareable na content. Pangalawa, mahalagang bahagi ng TikTok culture ang humor. Kaya dapat isama ang mga nakakatawang elemento kagaya ng mga sayaw, mga memes, mga challenges upang gawing mas relatable at mas masaya ang iyong content. Third, panatilihing maikli at simple ang mga video. Ang mga video na mas maikli pa sa 30 seconds ay mas nakakakuha ng atensyon. Habang ang mga nasa 60-second videos naman ay maaaring magdala ng mas mataas na engagement. Pang-apat, ang videos mo dapat timely. Hindi yung nagdidwell ka na sa mga nakaraan kasi tapos naman na yun. Huy! Anyway, dapat yung contents mo may kaugnayan sa mga trending topics o mga kamakailang balita. Kamakailang balita! Maaari ka rin magbahagi ng iyong mga personal na kwento upang mas maging relatable ang iyong mga contents. At panglima, maganda rin pagsamahin ng mga educational contents at entertainment upang mapanatili mo ang interest ng iyong audience habang nagbibigay ng halaga. Kagaya ng pagbibigay ng halaga sa kanya. Uy! Eto naman ang mga dapat mong iwasan. Number 1, iwasang makisali sa mga mapanganib o nakakasakit na mga trends na maaaring mag-trivialize ng mga seryosong issue. Dahil maaari itong ikasira ng iyong brand at ayaw mo namang mangyayari iyon. Dahil dito number 2, dapat maging maingat sa paggawa ng content na nagpapakita ng skewed o maling representasyon tulad ng mga pagkakaunawa sa mga trends in the wrong way. Pangatlo naman, although sinabi ko kanina na yung mas mga mahahabang videos like mga 60-seconder, kahit na na-establish na natin kanina na ang mga 60-seconder videos ang mas nakakakuha ng engagement sa TikTok, dapat pa rin nating tandaan na ang sobrang habang videos ay maaaring magresulta sa pagkawalan ng interest ng mga manonood. Kaya kailangan na ang haba ng content ay tama lamang at balanse. At ang huli, huwag baliwalain ang algorithm-driven dynamics ng TikTok. Siguraduhin na iintindihan at naaangkop ka sa mga uso at galaw ng platform. Kagaya nito, charis! So if you are planning to inject humor in your content, don't forget our tips. Make the most of TikTok's features, keep up with the trends, and always stay relatable. But of course, avoid trends that could damage your brand's image. And with that, I'm so sorry, kailangan ko na magpaalam. See you sa next video!